you're elected as vice president and he is elected as president, how would you stand up to President Duterte? Ako tingin ko magiging malaking challenge yun. Pero ako parang yun yung hindi ako magiging flexible. Kahit siguro, syempre mas angat siya pagdating sa kapangyarihan. Doon siguro ako hindi maging flexible. Ako kasi yung tingin ko yung vice president as a general rule dapat very supportive sa presidente. Kahit magkaiba kayong partido, obligasyon yun sa bayan na magkasundo kayo. Pero merong mga hindi pwedeng i-compromise. Isa yun. Isa yun sa mga hindi pwedeng i-compromise. At hopefully, halimbawa, pag nagkataon na ganun yung sitwasyon, hopefully ako yung makakapagpapalit ng pananaw sa bagay. He's threatening extrajudicial killings, yung mga mass murder of criminals. What can you do as vice president to counter that? Syempre ako yung mangungunang magpupusa sa kanya. Realistic naman ako yung vice president, very limited yung powers. Pero ako magiging very vocal, yung lahat na kaya kong gawin, given my limitations, gagawin. Hindi, gusto ko sabihin, ito siguro yung magiging napakalaking exception sa general na magiging supportive ako sa Pangulo. Palagay ko magiging challenge, pero sana ako yung magbabalanse. Magbabalanse in the sense na maipakita na meron namang ibang paraan. Kasi alam ko na sinasabi niya to achieve an end. Pero ako kasi nanggaling din ako sa mahabang karanasan na marami din kami na-achieve dito na hindi naman gano'n na paraan. Tingin ko naman kahit sinong tao, whether si Mayor Duterte o hindi, pag na-realize na meron namang ibang paraan na kasing effective, syempre pipiliin mo naman parate, di ba? Para pag may sangang daan, parate mo naman pipiliin yung mas konti yung damage, mas makakabuti para sa lahat.